Okay, so good morning. Ngayon ay January 11, mga 6 o'clock, 6:10 ng umaga. So, andito tayo sa taniman. And alam nyo naman na ubos na natin yung batch 35. So, nasa batch 36 tayo. Ang batch 36 natin is ito at saka yung dalawa doon. So, 5 box lang yan. So, 75 pieces. And kung mapansin nyo, wala na. Pero ang batch 36 natin ay i-harvest pa natin ng by schedule 42 days niya ng January 16. So parang January 10 pa lang nag-harvest na ako sa kanya. And ngayon ay January 10 ba o January 9? Basta ganun. Nag-start na ako mag-harvest sa kanya. And ngayon January 11, kailangan ko ulit mag-harvest. Ayan. So hanap lang tayo na medyo malalaki. Kailangan ko lang siguro ng 8. 8 lang siguro muna. Yan. Tapos tingin tayo dito. Hindi pa rin experiment natin. Ito hindi ko pala naililipat. Dami ko pang dapat gawin. Kasi kahapon, ang mga pinagagawa ko hindi, umalis din kasi kami kahapon. Maliban doon, ang ginawa ko is yung naggupit tayo ng ng net caps, yung 128 holes na net caps. Ginupit natin, then siguro after baka bukas ay lagyan na natin ng butas yung gilid. Yan. Medyo inaayos ko na yung sistema ko. Kailangan ma-maintain natin yung inventory na may dalawang naka-prepare na seedling tray na may coco peat para tataniman na lang. Tapos, dapat itong mga boxes is hindi naman lagi, siguro in advance, naka-ready na siya para sa susunod na taniman. Lalagyan na lang ng tubig. At ano pa ba? Yung nutrient solution natin, dapat naka-ready. At least 10 boxes. Hindi, 10 boxes. Kung 7 yan, 6 yan. 12 boxes yung kayang yung supplyan natin ng nutrient solution na naka-ready. Yung nakalagay na sa sa bottled water para ready to transfer na lang. So 12. Parang 2 sets ang nasa idea ko. Kailangan laging naka-prepare 'yon. Hindi dapat ako tatamarin na kung kailan malapit na yung taniman tsaka lang ako maghahabol. Hindi dapat ganoon. Kailangan kong disiplinahin yung sarili ko moving forward. Kasi kung yan, napapansin nyo, maganda na yung tubo, maganda na yung benta, kailangan na tayong medyo sumabay. So, hindi ko sure. Mukhang hindi ko kakayanin ng 90 kasi ang ite-testing ko pa is yung mga boxes. Yung dalawang box ko kasi is naka styroboard lang yung takip, hindi talaga siya nakaganito. Ang problema nun, baka liparin ng hangin pag may mga malalakas na hangin dito. Kaya ang gagawin ko muna is alternate. This Friday, nung Friday lang, 90 pieces ang tinanim natin. And susunod na Friday is 75. Then the next Friday is 90 ulit. So alternate ang mangyayari. So madadagdagan lang ng 30 pieces. Yung 300 monthly natin magiging 330 monthly ang production natin. Yun na lang muna. Kasi sa palagay ko yun yung kaya kong i-sustain. Up until makabili ulit tayo ng panibagong boxes. Kasi ang problema kasi, since pinapa-rider ko lang, medyo bulky kasi talaga siya and kawawa naman yung rider. Umiinda din na masyadong bulky yung pina-deliver. Yun nga, delikado . So, magpapa-deliver siguro ako at least 8 boxes tapos sa isang kotse na lang siguro. Yun na lang siguro yung naiisip kong gawin. Pero ngayon kasi, ang problema ko, saan ko ilalagay yung mga boxes na hindi ko gagamitin pa. Yan. So anyway, ayan. Yun lang, nabanggit ko lang sa inyo yung mga nangyayari. And yun, kaya hindi rin ako masyadong nakapaglinis kahapon kasi nga ay lumabas kami. So, understandable naman yun. Hindi ko lang alam kung malakas yung naging ulan, pero naulanan to mga to . Hindi naman tinatamad. Hindi ko kasi inangat kaagad kasi alam ko tatanggalin ko ulit 'yun. Ayun. So dapat today maayos ko na 'to. Tapos mai-prepare na natin sa susunod. Yung idea ko na kung anong gagawin dito is i-delay muna natin ng kaunti.
Kasi ang gusto ko ang opening yan dito na lang din sa gilid. Parang ganito, sa gilid ng opening. Yan. So far so good. So after ng batch 36 natin is itong batch 37. After nitong batch 37 is yung batch 38 natin. Andun dun sa kabila. Tapos meron na rin tayong batch 39 dito. And by Wednesday, dapat ayon yung nililinis kong taniman ay naka-ready na for batch 40. Ay, hindi pala siya batch 40. Batch 39. Yung susunod natin is batch 2026. Hindi, 2026 batch 01. Ganun yung ginawa ko. Nilagyan ko lang siya ng label para ma-distinguish natin kung anong mga batches ba ng sowing yung pasok na per year. So, alam ko 39 na yata yung last. Tapos susunod na is yung 2026 batch 01. Hindi naman siguro tayo abot ng 3 digits sa batching sa ngayon, kung ganito lang kalaki yung taniman natin, kasi weekly, isang lang naman, isang batch. Yan. So, yun lang, para lang ma-distinguish ko kung anong batch ba yung pasok dito, anong batch ba yung pasok sa 2025. Yung 2025 kasi natin, yun, batch 1, ganun tayo nag-start. Pero ngayon, 2026, gusto ko magkaroon na ng konting separation, kaya naglagay tayo ng 2026 batch 01. Yan. So, yung tanim natin. So, ito yung batch 38. Taninim natin yung batch 38 nung December 20. So, wala pa yung isang buwan. Mag-iisang buwan pa lang siya. Sa 19. Sa January 19, mag-isang buwan na siya. Yan yung laki niya. Wala pang isang buwan. 8 days pa bago mag-isang buwan. Yan. Then, ito naman yung recent natin ng batch 39. Na-transfer ko ng 5:30 ng umaga. Yan. Kasi dapat hapon yan eh. Hapon nung nakaraang araw. Kaso, yun nga, dahil tamad tayo, hindi natin naasikaso ng maayos, kinabukasan na natin, na nailipat. Yan. At ito yung experiment natin. Although hindi natin masyado matutokang experiment eh. Soon enough yan. At yan, lilinisin pa ulit natin. Ilan yan? 5. Ito, 7. Tapos meron pang 3 doon. 10. Ayun, 10. Dami, diba? Tapos, gusto ko rin gumawa siguro ng bagong sistema. Kasi, usually, yan, pag naglinis tayo, yan, yung mga plastic lining, yung ginagamit na plastic. Siyempre, ang lilinisin ko lang yung loob. Yung labas, hindi ko na masyadong inaasikaso. Gusto ko siguro, susunod, meron na rin akong separate plastic lining para doon sa mga lilinisin ko. So, tatanggalin ko yung plastic lining niyan, punasan mo na yung loob, lagyan mo ng panibagong plastic lining, ready na siya. Then, linisan mo na lang separately yung mga lumang plastic lining, patuyuin, tapos sila naman yung para sa susunod na batch. Kumbaga, ganun yung gusto ko magiging sistema susunod pala sa mga plastic lining naman natin. Para medyo mas presentable sila every time na dinidisplay ko sila dito. Kasi yun yung mga 666 ang hirap linisin sa totoo lang. Yan. Pero yun yung sistema. Ang binibuild talaga natin dito ay sistema para mas mapadali yung workflow natin, kumbaga. Okay, so yun lang, and hopefully naging okay din naman yung tanim nyo. Kung nagsisimula pa lang kayo, tuloy-tuloy lang. Siguro kung konti pa lang yung tanim nyo, mas maganda is direct to customer. Direct to customer muna ang targetin nyo. Hanap kayo ng mga kapitbahay, kakilala na gustong magpa-deliver. Mas maganda kung regular or pwedeng subscription basis. Kunyari, magbabayad na sila sa inyo ahead of time. For 1 month na weekly na silang dideliveran. Parang ganun. Kumbaga, naisip ko rin yung dati kasi hindi ko nga nagawa eh. Pero yun yung mga sistema pwede nyong gawin. So, kung ano man ang gumagana sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang. Ngayon sa akin kasi ang pinaka gusto ko is B2B o business to business. Yung farm ko, diretso dun sa mga retailers, so mga tindahan na sa palengke. Actually, hindi pa palengke yung pwestong sinusuplayan ko ngayon. Hindi pa talaga palengke yun. Pero tindahan siya ng baboy na malapit sa tawag dito, sa church.
Tapos tindahan siya ng gulay na malapit naman sa isa pang nagtitinda ng baboy. Pero magkahiwalay sila. Siguro mga 500 meters apart. Yan. Ito pala yung problema ko, nasira na yung, yung kahoy ko dito. Ay, isipin ko pa kung paano. Ayan, temporary. Tinatakpan ko. Kaso ang problema, kahit yan, pinapasok pa rin ng pusa. Hopefully naman, di nila sisirain ito, itong taniman. Kaso ang problema ko kasi, baka bungkalin nila itong mga baso or dito sila dumumi. Pangit naman. Ayan. Ayan. So, isa yan sa mga pwedeng mangyari sa setup nyo. Hindi naman problem. Kasi kasama yun parang maintenance kumbaga. Iisipin mo na may masisira, tapos paano mo i-repair. So, kasama yan dapat sa consideration nyo. Hindi laging okay ang lahat pag na-setup nyo na. May mangyayaring problema. Pero syempre, isipan nyo ng paraan. Kasi once na ma-encounter nyo siya, ngayon, tas na-solve nyo, so susunod na mangyari yon, mas madali nyo na siyang ma-solve. Mas madali nyo na siyang magagawa kasi may experience na kayo. So, katulad din sa akin, nag-start lang din tayo ng bottled water. Tapos, nakita natin ang gusto natin ng mga kakilala natin. And, nagpadami tayo ng tanim. Hanggang nag-decide na tayong bumili ng box. At nag-start lang tayo dun. Konti lang yung tanim natin. Tapos, pinadami natin dun. Nagpa-polycarbonate na nga tayo. Pero dumating naman yung point na nagbabago pala yung direction ng araw, which is not favorable dun sa polycarbonate. Pwede ko sigurong gawin, mag-extend pa ako ng polycarbonate doon para mataniman ko ulit, pero siguro wag na muna. Siguro titingnan ko pa yung araw. Pag umayos na yung araw, magtatanim ulit tayo doon. Doon na natin mapapakinabangan yung dalawang styro boxes natin na hindi ganito yung takip, parang ganun. Well, anyway, hindi ko sure kung naintindihan nyo pa, pero hopefully kung may mga tanong kayo, sasagutin ko naman. Pero sa technical, hindi naman talaga ako ganun kagaling, pero gumagawa lang tayo ng sistema na pwede natin paulit-ulit gawin. Yun lang ang susundin nyo. Didisiplinahin nyo lang din sarili nyo sa pagtatanim. Okay, so yun lang, and thank you very much. See you next updates mga tropa. Bye bye.